Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, nabasa nyo na ba yung disclaimer? Post nyo na lang kung hindi nyo pa tapos basahin. Anyway, may mga nagpapa-shoutout lang dito. Sisingit ko na. Hindi ko maibalik yung pre-show shoutout kasi kung magpi-pre-show shoutout ako, i-content ko na lang sana. Masyado kasi akong busy ngayon. Baka nga huling linggo or baka starting bukas, medyo madalang ako mag-upload kasi may project akong tinanggap, 'di ba? At may store pa na bibisitahin. Anyway, sino mga nagpapa-shoutout sa akin dito? Bibilisan lang natin ha. Ito si Ma'am Jessica Cabana. Hello. Sir Ariel Cunanan. Sir Bray Pelaez. Kamusta na po? Jan Diabe. Tama ba ako? Tama ba yung name? Yun nga, nasagot ko na yung yung kung ba't walang pre-show shoutout. Mark Anthony Raloso, hello po. Adventure Finland, hello. Julian Lakyan. Sino pa ba dito? Patrick Pelin, hello. Norman Maravilla, hello. Sir Lester Neal. Meron nagpapa-shoutout ng anak eh. Kailangan mahanap ko yun. Sino ba nagpapa-shoutout ng anak sa akin? Yung mga bata. Sino ba yun? Sana makita ako. Ayan, si Ma'am Jerish Jan. Tama ba ako? Ma'am or Sir Jerish Jan. Boss, buko pakibati na rin mga anak ko sina Ashley Zane, Gerson and Jansen. Ipapanood daw sa hello! Ilan taon na kayo? Ashley Zane tsaka Gerson and Jansen. In fairness, may may anak na nanonood sa akin, may bata Okay, continue tayo sa sa ating re-reakan. Ito, matagal ko na napapanood to eh. May nagpasa lang sa akin ngayon. Dating model daw sa bar, nagkapantal-pantal ang katawan dahil umano sa kulam. Well, panoorin nga natin to. Mukhang interesting to Lalaking dating part-time model, nangayayat at nagkaproblema sa kanyang kutis. Ang kanyang hinala, ipinakulam siya ng babaeng halos doble raw ang edad sa kanya. Di umano. Yan, mag-iingat. 'Di ba? Kung hindi naman true love yung never niyong gagawin na magmahal dahil sa pera. Pagdudusahan nyo yan eh. Hindi lang ikaw magdudusa niyan, pati yung niloloko mo. Never niyong gagawin yun ha. Yung magmahal dahil sa pera. Kahit sa yung mga kapatid natin babae diyan, 'di ba? Mga babae nating kapatid diyan. Sa afam ha, wag magmamahal kung feeling nyo iaangat lang ng buhay nyo. Hindi kayo magiging maligaya doon. 'Di ba? Wala lang ko lang. Na-mention kasi dito eh. Feeling ko yun naman ang reason kung ba't ka magmamahal ng doble sa edad mo kadalasan. Hindi naman lagi, pero kadalasan, 'di ba? Si Willie, certified banidoso. Ang kanyang kaha, bata kaka-workout. Maraming matrona nga ang dito. Papabalik po talaga ako sa gym. Ang kanyang kutis, makinis. Yun po yung puhunan ko, pinagkikitaan ko sa pangharaw-araw ko po. Puhunan daw kasi talaga niya ang kanyang itsura at katawan dahil isa siyang model sa bar. Bar model? Anong imo-model mo sa bar? Anong bar yon kung saan ka nagmo-model? Bar? Alam ko nagmo-model yan sa yung mga products, di ba? Or fashion model, pero sa bar? Ano yun? Pero ang pinakaiingatan niyang asset, ngayon, tila naging liability.
ganyan. ang kanyang katawan. Feeling ko psoriasis ito, men eh. Kaya lang yung cause ng psoriasis ba, ano? Unang tingin ko psoriasis eh. Pero tingnan natin ha. Ano bang cause ng psoriasis? Alam ko lahi ito eh. Hindi naman yata nakakahawang psoriasis. Psoriasis cause. Tingnan natin ha. Immune system. Pero lahi ba siya? Sabagay, genetic disease oh. Kinda. Nakalagay dito genetic disease eh. Triggered by environmental. Psoriasis occurs when skin cells are replaced more quickly than usual. It's not known exactly why this happens, but research suggests it's caused by a problem with the immune system. Your body produces new skin cells in the deeper layer of skin. 'Di ba? Abnormal yung growth ng ano niya. Pero may nakakapag-trigger. Para siyang allergen eh, no? May nakakapag-trigger na iba. Namayat mula sa dating 80 kilos. Mga 65 na lang po ako ngayon. Habang ang kanyang balat na mula nagkasugat-sugat. At nung Ang natuyo psoriasis parang ano to eh. Parang bunny ito, 'di ba? Ringworm. Pero hindi siya ringworm eh. Talagang psoriasis siya. nangitim. Pero ang dami eh. Bigla nga ako bakit nagkaganon? Sobrang katirin po na hindi ako nakakatulog. Pero ang sakit ni Willie, hindi raw niya madaan-daan sa kung anong gamot o ointment. Hinala kasi niya. May babaeng mas matanda na galit po sa akin. Siguro totoo yun. Siya na mismo nagsabi eh. Meron talaga siyang sigurong, ayoko sabihin nakarelasyon, ano? Meron siya naka-encounter or kung ano yung encounter na hindi ko alam. Kung yun ba ay professional or ano. Pero meron siyang tinuturo eh. Ngayon, dito papasok yung yung confirmation bias na ito yung kumulam. Kasi ang topic dito, 'di ba? Nakulam. Kasi gano'n naman tayong mga tao eh. By nature kasi, pag may mga bagay tayong hindi maipaliwanag, mag-iisip na agad tayo ng supernatural. Kasi wala na tayo maisip eh. Proven na yan, through the years, sa history ng humanity, ganyan. For example, yung eclipse, no? Yung eclipse, hindi maipaliwanag ng tao kung paano nangyayari yung eclipse. Dahil hindi nila ma-explain kung paano nangyayari yung eclipse, ipagpapalagay na yun ay bad omen galing sa Diyos. 'Di ba? Magiging malas ang ating ani pag nagkaroon ng eclipse. 'Di ba? Yun yung yun yung mga naging culture na nating mga humans. Tama ba, culture? Pagka may mga bagay na hindi talaga may paliwanag, supernatural ang bagsak. 'Di ba? Until such time na dumating ang maraming panahon na explain na kung paano nangyayari yung eclipse. Yan pala ay pagtapat ng buwan sa araw, 'di ba? Dati hindi pa alam kung paano 'yon. Yung rabies din ganun eh. Pag nakagat ka daw ng werewolf, ng wolf. Pag nakagat ka daw ng wolf, magiging werewolf ka. Magiging monster ka. Yun pala ay produkto pala ng rabies virus yun. Hindi pa nila alam nung araw na nagwawala. Akala nila nagtatransform as a wolf. Diba? So, pagpatuloy natin. Ang ibig ko lang sabihin, syempre, katulad sa case ni Kuya, diba? Since hindi naman nila alam, no? Sana may kausapin na doktor dito. Feeling ko psoriasis yun eh. May mga sakit talaga na na biglang tutubo na hindi mo alam kung ano yung cause. Pwede kasing lahi nyo. Katulad ng mental illness, 'di ba? Yung schizophrenia, namamana yun eh. Pagka ganun eh.
Hindi mo naman pwedeng sabihin na nahawa ka kung saan. Hindi naman kasi pwede lahat ay nakuha mo kung saan. Meron talagang genetics ang origins ng sakit. Baka kinulam siya nung babae na nakagusto sa kanya. Sino ang babaeng ito? Sinabi po niya na pag ako nagalit, di mo magugustuhan. At ano naman ang kanyang atraso? Ayun ang pinanghawakan niya, ano? Pinag-aaralan ko po na mahalin siya. Kaibigan lang po talaga. Parang nanay ko na lang din. Pinag-aaralang mahalin. Totoo ba na si Willie nakulam? Dahil sa kanyang kondisyon, pansamantala munang tumigil sa trabaho si Willie. Para mas mabilis daw matuyo ang kanyang mga sugat, nilalanggas niya ito ng pinagpakuluan ng tangkay at dahon ng atis. Try ko lang po kasi ito po yung payo ng ng magtatawas. At saka niya ito pinapahira ng ointment. Ba't di ka sa doktor magpatingin? Ang sugat na kumalat na sa halos buo niyang katawan, mula binti, hita, hanggang dibdib, nagsimula lang daw sa pantal nitong Marso. Parang allergy po na tuldok-tuldok. Habang tumatagal po siya, lalo na po siyang dumadami, sobrang kati po. Minsan po, dumadating na po sa time na nahihirapan pa akong huminga. Mukhang psoriasis nga to siguro. Kasi kung ano yan, anaphylactic siya, kung allergy, nagsusubside dapat yun eh. Pero hindi ito nagsusubside eh. Di ba? Baka sabihin nyo, nag-aalam-alaman ako. May medical background po ako. Nurse ako at the same time, pharmacy owner ako. Kaya familiar ako sa mga ganito. Although na hindi ako expert, pero familiar ako sa mga ganitong bagay. Nung pumunta po ako sa dermatologist, niresetahan lang po ako ng anti-allergy na parang pinapahid. Pero ang kanyang kondisyon, Anti-allergy na pinapahid. 'Di ba ini-intake ang ang anti-allergy kasi ang pipigilan mo dun 'di ba yung anaphylactic shock. Siguro yung pinapahid na sinasabi niyang anti-allergy yung sa symptoms. mas lalo raw lumala. Umiitim na po siya, may mga bukol-bukol po, parang psoriasis. May kaibigan din po kasi ako medtech. Sabi niya hindi ganyan ang itsura ng psoriasis. Parang may gumagawa sa'yo, parang kulam daw. Medtech na yon. Psoriasis yan. Feeling ko lang. Pero tingnan natin, mukhang may expert naman yatang... Balakid daw ito sa plano niyang muling pag-abroad. Dahil lahat ng solusyon gusto niyang subukan, Sayang, no? lumapit na rin siya sa albularyo. Una po nagpatawas po sa akin is yung mama ko. May babaeng mas matanda na galit po sa akin. Ako So, nung una nagtutugma. po, hindi na po ako naniwala. Yung kaibigan ko rin po nagpatawas. May lumabas kasi na puno. May babae daw nagdadasal sa puno. Yung picture ko, doon po dinadasalan sa puno. Kinukulam po daw. Babae din pong mas may edad na nagalit daw po sa akin. Isa lang daw. Baka naman na cold reading ka. Kasi sometimes, wala ka ba nakagalit? Tatanungin muna ng ng albularyo or ng manghuhula eh. Wala ka ba na, kino-cold reading ka, ay oo, parang may nagalit po sa akin na matandang babae eh. Kaya pala yan ang nakikita ko dito. Kadalasan ganun. Pinagsususpetsahan ni Willie na posibleng may gawa nito sa kanya. Wala naman po akong ibang babaeng nasigawan o namura. Tigalan mo ako! Yun na po yung naisip ko, siya lang din po. Doon po ako parang kinabahan. Dating barista sa Saudi si Willie. Nung umuwi ng Pilipinas taong 2020, pumasok siya bilang model sa isang bar sa Maynila. Pag may mga customer po na gusto po kami i-table, ayun po, uupo po kami doon sa customer. Yun na pala yung model na sinasabi Tapos niya. sasamahan po namin siyang uminom. Everyday ko po doon, iba-iba po nagiging customer ko po eh. Dito raw niya naging kliyente. Ang nooy 52 anyos na itago natin sa pangalang Eva. Naging guest ko po siya sa bar, na-table po niya ako dati. Hanggang ang una nilang pagkikita sa bar, nasundan. Meron pong party, nandun po siya. Ang namukhaan din po niya ako. Doon po kami na parang nagkagaanan ng loob, nagpalitan ng Facebook.
Hi Willie, kumain ka na ba? Dalaw ka rito. Ano sabi? O nagpalitan ng Facebook. Hi Willie, kumain ka na ba? Dalaw ka rito, pinagluto kita. Yung mga mga babae diyan, pag ganito ang tanong na kumain ka na ba, alam na 'yon. Huwag kayong tanga, ha? Kasi may mga babae nagtatanga-tangahan diyan na nanliligaw sa yan. Hindi naman. Pero ang mga tanong, kumain ka na ba? Anong pakialam ng kaibigan mo na tanongin ka kung kumain ka na? Ang pagtanong kasi ng ganyan ay sign ng concern. 'Di ba? Pag kumain ka na ba? Yan ang pinaka-bulok na style ng mga manliligaw ngayon. Bulok na ito. Yung mga diskarte na kumain ka na ba? Bulok! Tapos mga babae magtatanga-tangahan, sasabihin, hindi, kasi friend ko kasi yan. May friend bang tinatanong kung kumain ka na? Kayo, yung mga kaibigan nyo dyan, mga kabarkada nyo dyan, random, hindi, okay lang siguro kung halimbawa, natanong ka, halimbawa may pag-uusapan kayo ng kaibigan mo, pero kumain ka na ba? Kumain ka muna, baka mamaya maistorbo kita. Okay lang na ganun pero yung out of nowhere, biglang tatanungin kang kumain ka na ba? Huwag kayong tanga mga babae. Dinidiskartehan kayo niyan. Yan ang pinaka-magic na tanong. Kumain ka na ba? At dahil malapit lang daw ang tinutuluyan ni Willie sa tirahan ni Eva, napadalas daw ang pagkikita nilang dalawa. Lagi po niya akong chinat. Kasalanan mo rin kasi, men eh. Di ba? Baka may benefit ka rin kasing nakukuha. Di ba? Chat na may pagkain ka na ba dyan? Tapos punta ka dito sa condo or ihahatid ko dyan sa'yo. Pag nag-gym po ako, lagi po ako doon. Wala po siyang kasama sa condo puro pusa. Alaga niya. Ket na to. One time po, kinakausap niya po yung mga pusa niya. Minsan po, nanilisik yung matay, nahuli ko na ng bigla. Gayunman, si Eva, galante raw. Yun. Naabutan din po niya kasi ako ng panggastos. So, malaking tulong na rin po sa akin yun. Sinusubuan niya na po ako kahit sa maraming tao. Minsan Yun ang problem, di ba? Pumayag ka rin ng pumayag na gawin kasi sa'yo. Siyempre, dahil akala siguro ni ate na pumapayag ka na gawin sa'yo, okay lang. Di ba? Kung ikaw ay, dapat nararamdaman mo na yan, men eh. Pagka ganyan na dapat, ikaw na dapat na umiiwas. Kasi siguro kaya hindi mo iniiwasan dahil nakikinabang ka rin. Well, yan ang kabayaran nun. Diba? Tingin mo, hindi ka naman bibigyan ng pera niya ng libre lang eh. Wala namang, meron mang ganun na tao, no? Iilan lang ang taong ganun. Pero kung bibigyan ka ng pera na ganyan, na walang kapalit, mahirap na siyang paniwalaan sa panahon ngayon. Hindi ko sinasabing imposible, pero hindi na siya hindi na siya realistic na wala lang bibigyan kita ng pera dahil wala lang. Kabulshitan yun. po nag-holdingan siya. Posible ba na magkagusto ka sa isang babaeng mas may edad sa'yo? Age doesn't matter naman. Dahil po sa sinabi kong yun, parang umasa siya. Sinubukan naman daw suklian ni Willie ang pagtingin Binigyan mo naman pala ng ni Eva. Pinag-aaralan ko po na parang mahalin siya. Pero Wala po talaga akong nararamdaman na romantic sa aming dalawa. Kaibigan lang po talaga. Hindi ka na naman nagre-reply, baka may kasama kang iba ha. at hindi pa man daw nagiging sila, si Willie nasasakal na. Gusto niya po lagi nag-update, nagagalit po siya pag hindi pa ako nakakapag-good night. Sabi niya po, mayan, doon ka na naman sa ex mo. Nagwawala siya. Hinagis po niya yun po niya, parang nag-react siya na parang bata na parang gumagano po siya. So parang shock ako sa edad niya, parang hindi angkop sa mga kinikilos niya. Sa totoo lang, naalangan daw talaga si Willie na mapalapit kay Eva. May isa po kasi siyang parang boyfriend din bukod sa akin. Kaibigan ko rin po. Baka anong isipin na kaibigan ko na parang inahas ko. May asawa po siya sa abroad, nagtatrabaho. Baka mamaya uuwi yung asawa niya, tapos malaman na ako yung isa sa lalaki ng asawa niya, papatay po ako. Ayaw ko na rin po ng gulo. Kaya kamakailan Kung ganon, sana hindi mo na inano.
Hindi mo na tinuloy. lang, nagdesisyon na si Willie. Umiiwas na po ako. Wala huli na yon pagka umiwas ka kasi nga marami na, syempre, marami na ring naipuhunan sa iyo 'Di ba? Kaya let's say halimbawa, ayoko naman sabihin na hindi naman kita masisi na naging ganun yung trabaho mo. Pero professional lang dapat. Wala na yung papunta-punta sa bahay, walang puntahan ng bahay. Sa labas lang. Ano na rin kasi, inano mo rin ibig sabihin parang tinanggap mo din 'Di ba? Yan, naging problema mo. Tuloy pa rin po siya nangungulit siya Tapos gusto niya po laging pumunta dito. Gusto ko mapag-isa kasi po nadidepress po talaga ako. Maraming dahilan para maging sobrang possessive ang isang tao. Like for example, admiration. Another one is love. To the extent na nagiging obsessive love. Ang pwede nilang gawin ay i-confront yung tao and then kung hindi pa rin magets, then perhaps you can call somebody, an authority figure, or perhaps a friend. Basta may third party, witness, or mediator. Si Willie lumayo, umuwi sa bahay nila sa Batangas. Billy, gusto mong puntahan kita. Nagulat na lang po kami na nandiyan na siya sa gate. Ang in-expect ko niya, matawa ako. Iba po yung naging reaction po. Parang nainis ako, lalo ako na-stress. Nagkulong po ako sa kwarto, sinundan po niya ako sa kwarto. Nangungulit siyang pumasok hanggang sa... Tigilan mo! Namura ko siya, nasigawan ko siya. Doon na raw siya di umano pinagbantaan ni Eva. Tandaan mo to, Willie. Pag ako nagalit, hindi mo magugustuhan! Yung time na yun, parang wala rin pa rin po sa akin yun kasi hindi ko siya pinag-iisipan na masama Nung pumunta po kasi ako dito, meron na po akong tuldok-tuldok. Nung sinigawan po niya, Meron na pala. Existing na pala yan. Yung nararanasan mo. ako, mga ilang araw, parang lalong dumami. May nag-i-start na pala yan. 'Di ba? So malinaw. Hindi, pwedeng kinukulam na siya bago siya puntahan. Pero feeling ko walang kinalaman yun Parang hindi na siya normal. Bukod sa mga sugat sa katawan, namayat na nga si Willie. Hindi po nating masisisi na mag-isip na baka AIDS to or HIV dahil sa nakapag-work ako sa gay bar. Hindi po to AIDS or HIV dahil kakapacheck ko lang din po ng nagkakapa-medical ko lang din po pa-abroad. Nag-ano rin siya, no? Alam niya, tanggap niya sa trabaho, may trabaho talaga siyang ganun. May pa-model-model ka pa sa bar Naman lahat ng pasyente na nakakaramdam ng ganitong karamdaman ay HIV or patient suffering from AIDS. Maaari natin itigil ang stigma sa pamamagitan ng proper medical education sa lahat. Hindi lahat ng sakit ay dapat pandirihan. Pansin din daw niyang tumabang na ang pagtingin ni Eva sa kanya. Dati po kasi, panay chat po yan sa akin. So ngayon po parang wala na po siyang pakialam sa akin. Ang laki po ng pinagbago niya. Kasi nga, pumangit ka na. Or hindi na maganda yung katawan mo. Natin na tawasin kita. Doon ka dinadasalan sa puno. May sinabi siya doon sa puno. Kasi masama talaga ang loob niya sa sinabi niya sa kanya na masakit na salita. Tigilan mo! Pinamdam niya ng gusto. Ito ha, with all due respect sa mga manggagamot, let's say ganun nga yun nangyari. Na-determine natin na nakulam siya. O sige, momentarily tatanggapin natin ano ang magagawa ng manggagamot para gumaling yan? Yun naman tayong tanong. Kasi syempre na-diagnose nyo na, na nakulam nga. Anong gagawin natin? At bakit hindi nyo pa nagagawa na pagalingin yan? Diba? Hanggang diagnose lang ba yan? I'm so sure may pangontra kayo dapat sa ganyan. Ayon nga sa albularyo, Pinakulam ka talaga niya. Pagka humingi ka ng tawad sa kanya, patawanan ka niya, babawiin niya yung ginawa niya sa'yo. Kung may time po ako na para makapaghingi ng sorry sa kanya, gagawin ko po para
mawala na po lahat kung anong po yung galit niya. Meron tayong mga paniniwala ng mga mas mabubuting espiritu at meron din tayong paniniwala sa mga masamang espiritu. Kasi nung unang panahon, nag-aaway-away din ng mga tao at humihingi ng tulong sa mangkukulam, panggante, pag sila ay sinasaktan. Pero may kinalaman nga ba si Eva sa nangyari kay Willie? Sinubukang tuntunin ng aming team ang kinaroroonan ngayon ni Eva. Taga dito po siya. Opo. Minessage siya ng aming staff para kuhanin ang kanyang panig pero hindi siya sumagot. At sa message niya kay Willie, mariin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa ibinibintang na pangungulam. Regarding sa story mo, that's okay. Basta maliwanag lang that never maiulat ang pangalan ko kasi una, hindi ako yon. Live it like that. Samantala, para malaman kung ano ba ang sanhi ng mga sugat ni Willie, sa punto de vista ng siyensya o ng medisina, ipinakonsulta siya ng aming team sa isang doktor sa balat. Working diagnosis natin kay Willie, since siya ay matagal na yung case niya, pwede pong psoriasis Diba? Psoriasis! or pwede rin pong opportunistic fungal infections. May nakita rin po ako sa kanyang photodermatitis Ano yung photodermatitis? and verruca vulgaris. Yung verruca vulgaris na yan, warts yan, kulugo. Ano yung photodermatitis? Ano yun? Checkin nga natin. Photodermatitis. Ngayon mo na narinig yun Photodermatitis. Skin condition where the skin becomes inflamed or nagre-react sa ultraviolet radiation. Pwedeng sa sunlight or artificial light source. Meron palang ganun dahil sa liwanag. Yung ganito photodermatitis. Yung sinabi na verruca, ano yun? Warts yun, pagkakaalam ko. Pwede rin po psoriasis or pwede rin pong opportunistic fungal infection. Fungal infection parang, ano yun, buni. May nakita rin po ako sa kanyang photodermatitis and verruca vulgaris. Yan, verruca vulgaris. Alam ko kulugo ito warts to Verruca vulgaris. Tingnan nga natin. Verruca vulgaris. Mga ano medyo natatandaan ko pa tong mga to Ang sabi ko na nga common warts Verruca vulgaris, common warts, kulugo. Sabi sa inyo Ba't kailangang gamitin pa ni doktora yung ganong mga term? Para hindi masakta na, may kulugo ka. So sa ngayon, hindi pa natin talaga alam yung pinaka-cause. So, pwede kasing mag-start tayo as pwedeng contact dermatitis. Ang reason is environment, yung kanyang lifestyle, or pwedeng nasa strong family history mo yung allergy, or pwede rin pong mahina yung inyong immune system. So for now, we have to do the punch biopsy dun sa mga rashes na meron siya para malaman natin kung ano talaga yung ultimate na diagnosis for him. Para makatulong sa kanyang pagpapagamot, ang aming programa, nagpaabot din ng financial assistance. Lagi po ako nagpe-pray na sana mawala na tong sakit na to para makapagtrabaho na ako, makapaghanap buhay na ako. At humingi po ako ng konting tulong sa inyo kung ano para mapagamot ko na rin po kung ano man tong karamdaman ko ngayon. Mukhang hindi na talaga maalis-alis sa ilan na kapag may hindi naiintindihan na nangyayari sa kanilang Kulam na. agad itong iniuugnay sa kapangyarihang itim o kulam. Ang nais lang ngayon ni Willie, gumaling at makipagpatawaran sa mga nakasamaan niya ng loob. Humingi din ako ng pasensya na pag-isipan din kita ng masama. Naging mabait ka naman sa akin. Salamat sa lahat ng mga tulong mo sa akin. Thank you rin sa mga good memories. Ingat ka palagi. Namimiss.
So, yun yan, kung gusto niyo tumulong kay Sir, ayun yung Land Bank. Willie Peka. Yun yung account number. So, makikita natin dito na talagang cause yun ng confirmation bias eh. Kasi hindi nila malaman kung saan nagmula, 'di ba? Hindi mo naman lahat ng sakit mo, hindi mo naman matitrace kung saan nanggaling eh. 'Di ba? So dahil hindi nila maipaliwanag, sa kulam sila naniwala. Pero ano pa man 'yan, sana gumaling, no? 'Di ba? 'Yun naman ang hangad ng lahat eh. Pero kung ano yung dapat talaga gawin, yun na lang muna yung gawin, yung tungkol do sa sakit. Ngayon, kung maniniwala sa albularyo, sige, malay mo naman talagang makagaling yung albularyo. Or sa dami-dami ng ginawa niya, pwede nating sabihin na God's will. Ito yung tinatawag na karma. Diba? Pero yung karma kasi na yon, kapag nangyari siya, it doesn't mean pag kinakarma ka supernatural na yung napapala mo. Pwedeng scientifically explainable pa rin. Parang ganito yan, meron akong inaaway. Kunyari ikaw, inaaway kita, walang niya ka. Tapos biglang nag-drive ako ng motor, na-disgrasya ako, nakarma ako. Pero it doesn't mean na yung pagkakadisgrasya ko na yun paranormal yun or supernatural. Nagkataon lang siguro na meron akong nadaanan na lubak, 'di ba? May scientific explanation, pero yung sinasabi kasing karma, destiny yun eh. Yun ang mo. Nagigisi ba ibig ko sabihin? Anyway, so yan lang naman po yung mga pag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.